bringing hope the world over. Hope Channel. Maraming paraan para maipahayag natin ang ating nararamdaman. It can be through words, through actions, through writing, or even through music. Sa katunayan nga, malalaman raw natin ang nararamdaman ng isang musician base sa kung paano siya tumugtog. Ikaw, James, tumutugtog ka ba? Siyempre naman, friend, kasi hindi talaga sa akin mawawala ang music. Sa bagay, bilang kabataan, napaka-interesting at malaking bahagi ng music sa buhay natin. Kaya naman, pag-usapan na natin to ngayon. Ako pong muli ang inyong kaibigang si King James. At ako naman si Chev. Only here where we can find truths from the Bible and get clear Clear messages. At syempre, hindi mawawala ang ating ever good advisor na si Kuya Bry. Binabati ko po yung mga musicians natin dyan, lahat po ng mga mahihilig sa music, lahat na may mga iPad, may mga, uso pa ba yung yung iPad na POD, at lahat po ng mga nanonood sa YouTube at kung ano-ano pang updated sa music, na sana pakinggan po ninyo ito at basahin din natin ang Biblia para makita natin, mapaglapat-lapat po natin ang topic na ito. Ayan, thank you Kuya Bry. At magiging maganda talaga ang ating topic ngayon because it will tell about the Christian music. Nako, Chef, I'm sure na maraming mga questions ang mabibigang answer sa paksa natin ngayon. Ay nako, sigurado talaga yan. Pero bago po natin umpisa ng discussion na ito, ay panoorin muna natin ang video na to. Music, siguro yung walang content na explicit content kasi pag may explicit content, syempre yung mga bata, katulad ng Twerk It Like Miley, so natututo sila mag-twerk. And syempre, hindi po yung maganda sa mga kabataan ngayon dahil natututo rin sila ng kung ano-anong bagay na hindi dapat nilang matutunan nang wala pa sila sa right age para makaano nun eh. R&B kadalasan kasi bata eh. Kailangan cool, Jeff Rocks. Pero kung dito sa institute natin dapat mas maganda, Christian. Talaga religious talaga ng songs. Kung youth po sa ngayon, mas okay po pag religious song. Love songs po. Kasi pag nabuboard po, basta nag-emote, parang nawawala yung kalungkutan mo pag narinig mo yung mga love songs. Classical music or di kaya religious music. Kasi ngayon yung mga music na pinakikinggan ng mga bata masyadong magulo, maingay, ganun. Mga kantang maglalapit sa atin sa Panginoon at makaka-inspire sa atin habang napapakinggan natin yung kantang iyon. Hill song, Christian song, ganun. Rock and roll. Bilang isang Kristiyano at isang kabataan, very vital sa atin pagdating sa musika. Lalo na sa panahon natin ngayon na marami ng mga kanta ang mga naglalabasan na very impure ang lyrics. So as a Christian, yung span ng pagpili natin sa music palit ng palit. Kasi sa panahon nga ngayon, hindi na maganda yung mga lyrics na lumalabas. Puro mga perversion, puro mga about impure love, yung mga hindi dapat practice ng isang Kristiyano. So, ano nga ba ang mga dapat nating piliin na kanta? In terms sa secular or sacred, dapat kailangan natin tandaan na ang lyrics dapat ay acceptable. Kumbaga sa secular, may mga ilan. Katulad nung What a Wonderful World, na ang lyrics niya, I see trees in green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. So, kung titignan mo yung lyrics, wala kang mapapansin na parang na may bahid ng karumihan yung lyrics. Ang may isip mo lang, habang papakinggan mo yung kanta, masarap sa tenga. Kasi ang lyrics niya, puro nature.
So wala kang makikitang foul. Sa ano naman, sa pagdating sa Christian music, dapat piliin natin na itong mga guidelines na dapat pinipraise ba ang ating Panginoong Diyos sa lyrics? Naangat ba ang ating spiritual na buhay? Ang pinipraise ba sa lyrics ay ang mundo o ang Diyos? So yung mga ganitong halimbawa ng guidelines, dapat natin isaalang-alang pagdating sa pagpili ng Christian music. Example na lang yung You Are My All in All. Di ba yung chorus niya sabi, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Example pa yung As the Deer. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. Diba? You alone are my heart's desire and I long to worship you. Bilang isang Kristiyano, let us be very strict pagdating sa pagpili ng lyrics ng isang kanta dahil sa isang choice lang natin, sa isang pakinig lang natin sa isang kanta, whether secular man siya or religious, na mali ang lyrics, hindi appropriate, maaring yung faith natin ay malihis. Aside sa lyrics, dapat kailangan natin mag-focus sa instrumentation ba, sa music nung kanta. Kasi itong music din, very vital din siya sa pakikinig natin. Kapag nakikinig ka ng isang kanta, hindi ka makakaiwas dun sa rhythm or dun sa beat ng tugtog, di ba? So as a Christian, ano ang dapat nating piliin sa pagdating sa beat ng isang tugtog? Hindi natin nare-recommend na makinig tayo dun sa mga worldly na genre like rock, metal, rap, jazz, or any kind ng ganun genre. Ang tendency naman nangyari, yung pakikinig mo, mababaling siya sa music. Imbis na mapakinggan mo na maayos yung laman ng lyrics, masisway ka dun sa beat. Ang beat na isang tugtog ay very powerful din. Dapat yung mga soft songs lang, yung mga mellow. Like, yung kinocompose ko na prayer song siya, ang title is Gabayan, ang chorus niya is, sa aming paglalakbay, dito sa mundong ibabaw, iyo kaming tulungan, hanapin ang daan. Ang instrumentation ng tugtog na yon, piano lang. So, mas maganda kung ang papakinggan mo kanta is piano lang. Kapag merong drums, make sure na limit. Hindi yung very loud. Kasi, ang tendency, kapag nakikinig ka ng tugtog nila, di ba, parang papaganon ka, di ba? So, as much as possible, very minimal ang instrumentation. Mas maganda kung meron mga strings and piano, wag lang yung may mga electric instruments like drums, guitars. Kasi, may effect din to sa brain natin and sa faith natin. So, as a Christian, anong pipili natin sa isang kanta? Dapat ang instrumentation very soft or soft as much as possible. Ang lyrics, acceptable, kung praiseworthy ba siya sa Diyos. At ang pinaka-importante sa lahat, bilang isang Adventist youth, dapat tayo ay pipili ng nakakaayon sa ating faith, na hindi tayo mawawala sa ating landas na tinatahak papunta sa langit. Sabi nga sa Romans, and do not be conformed into the pattern of this world, but be transformed in the renewing of your mind and heart. Wow! Napakaswerte naman natin at nakarinig tayo ng words of wisdom galing sa isang taong bihasa sa larangan ng musika. Hindi lang maswerte, kundi pinagpala talaga. Tama. Kuya Bri, bilang pong kabataan, nais ko po sanang malaman kung gaano ba kahalaga itong musika na to. Alam mo, sa Biblia, ang music hindi natanggal. Ano? Sabi nga nila, sa creation time, may music nang i-create ng Panginoon ang buong mundo at ang langit at ang lupa. Umaawit ang mga anghel. At dito sa Genesis chapter 4, verse 21, ang sabi, at ang pangalan ng kanyang kapatid ay Jubal, na siyang naging magulang ng lahat ng tumutugtog ng alpa at ng flauta. So, kung papansinin natin sa mga nakalipas na verse, ang unay tagagawa ng tolda at mga hayop, so agriculture, ang sumunod ay music, ang sunod naman ay industry o yung mga tanso at bakal. So ito yung mga unang profession sa Biblia, sa panahon pa lamang ng Genesis, hanggang sa matapos ito, hanggang sa dumating ang langit at ang lupa, pangalawang langit at lupa. May music pa rin, so hindi natin pwedeng tanggalin ito. Wow, kahit So, pala sa napakahalaga Bible, mahalaga po talaga ang Yes. music. In fact, 'di ba, ang pinakamahabang verse, libro sa Bible ay awit.
So, napakahalaga ng music at hindi pwedeng tanggalin ito kasi music fits the soul or feeds the soul. Ito ang nagbibigay ng pagkain sa kaluluwa. So Kuya Bray, napakahalaga pala nitong musika sa ating buhay. At ganoon din sa Biblia. Ngunit Kuya Bray, paano ba ito ginagamit? O saan ba ito mabuting ginagamit? Of course, ang music ay ginawa ng Panginoon para makapag-communicate tayo sa ating kapwa at sa ating Diyos. At ito ay expression. Yes. Gusto kong basahin ang messages to young people na lagi nating binabasa. No? Ang sabi dito, music was made to serve a holy purpose, to lift the thoughts to that which is pure, noble, and elevating. Ito ay nasa page 293. And to awaken in the soul devotion and gratitude to God. So ang first use ng music ay hindi to entertain oneself. Hindi para tayo ay mag-sound trip, para makatulog, o kaya para makagising, o kaya para ma-motivate tayo na gumawa sa araw-araw. Ang una talagang role ng music is to uplift the soul or our thoughts to pure, noble, and elevating. And to awaken the soul, a devotion and gratitude to God. So yung pagpapasalamat natin sa Diyos. Ang problema natin, pagdating sa music na nakikinig tayo, sige, indakan tayo, indakan. Pagdating naman natin sa church, pag nagpapaawit na yung chorister, walang maawit. Pag binibigyan ng special number, ayaw kumanta. Kapag ka nag-aawitan sa worship time, hindi man lang makabuklat. Pero pagdating sa ibang uri ng music, halos buong araw nagugugol na natin. Yun ang problema. Music, ang sabi dito, how many employ this gift to exalt self instead of using it to glorify God? Ginagawa na lang nating entertainment ang music. At ang sabi dito, a love for music leads the unwary to unite with the word lovers in pleasure gatherings where God has forbidden His children to go. Pero Kuya Bray, di ba nga po, merong mga music na gano'n, na parang rock o kaya naman, yung iba ay maiingay. Pero meron din naman pong mga secular music na magaganda yung lyrics, di ba? Yung pong, halimbawa, yung love songs, wala naman pong mga masamang sinasabi, pero okay lang din po ba yung mga ganong music? Well, ang unang tanong natin sa secular song, pwede tayong umawit ng secular song. In fact, marami akong secular song na favorite, lalo na ang mga classical secular songs. Ni Johann Sebastian Bach at kung sino-sino pa na mga music, si Handel, marami mga classical na secular songs. In fact, pwede nga nating awitin sa loob ng church o kaya ay tugtugin sa loob ng church. Kahit mga secular music, basta ito'y may high standard o mataas at nakapag-uplift elevate ng ating soul o nating spirit. Ang una nating alalahanin, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whatsoever you do, whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Kapag kakaawitin mo ito o tutugtugin mo ito, gagamitin mo ang music nito, does it glorify God? Or does it glorify yourself? Kasi may mga music, lalo na sa love song, na ang kanilang gino-glorify ay yung kanilang nililigawan. Harana. At meron pa na ang gino-glorify ay yung kalungkutan. Mga di ko kayang tanggapin na mga music. Diba? Ang gino-glorify nila yung kanilang kalungkutan, yung kanilang paghihiganti, ang gino-glorify yung kanilang lust, o yung kanilang, yung mga humanap ka ng blank. Diba? Yung mga ganyan. Na ang mga gino-glorify nila ay sex, gino-glorify nila ay worldliness, at hindi talaga ang Diyos ang kanilang gino-glorify. Along this line, this is a misuse of music or perversion of music. Nasabi niyo po, Kuya Bray, yung misuse of music or perversion, pero paano po ba natin magagamit ng mali ang music? Paano natin malalaman sa ating sarili na mali na pala? Of course, magandang tanong yan at napakagandang tanong po yan sa ating mga kabataan na nanonood sa atin. Una, may 3 bagay na dapat nating tandaan. Hindi lang siguro sa music, kundi sa ibang bagay. Pero una, yung tinatawag nating logos. Yung logos ng music, yung lyrics ng music. Basahin natin maigi. Kasi baka, alam mo yung kantang My Heart Will Go On and On and On Every Night in My Dream, I See You, I Feel You. Kung titignan mo, ano ba yung doctrine na meron siya? Kung titignan mo, parang nakikipag-usap sa isang patay na tuloy-tuloy pa rin na nabubuhay. Tuloy-tuloy lang siya. Pero ang point natin dito, yung logos, tingnan natin yung lyrics. Does it glorify God? Anong doctrine ang dinadala niya? Dinadala ka ba niya sa
sa doktrina ng Biblia o inaalis ka niya o nilalagay ka sa doktrina ng mundo. Pangalawa, yung logos, yung sunod ay pathos. Anong feelings ang nararamdaman mo pag pinatutugtog mo to? Kasi may mga music at may particular na music na tinignan nila ng maigi, karamihan na nakinig nito ay nagpakamatay. Oh. Oh? Pero di ba Kuya Bray, meron naman po kasi yung iba nating mga kabataan, kaya po nakikinig sila ng ganong music kasi ganon yung nafe-feel nila. Yun ang problema doon. Hindi ka maka-move on. Halimbawa, nalulungkot ka, ang gusto mong pakinggan malungkot. Hindi ka na tuloy maka-move on. Hanggang doon ka na lang. Hanggang sa ang ultimate goal ng music mo ay magpakamatay o maging miserable at hindi ka na talaga umangat. Hindi mo na sinusunod yung whatsoever is pure, whatsoever is lovely, true, elevating, and excellent. Hindi ka na pupunta doon kasi gusto mong i-cater yung feelings mo. So, yung inclination mo ang sinunod mo at hindi yung gusto ng Diyos ang sinunod mo. Kasi kung pagbabasehan natin ng feelings, hanggang doon ka na lang. So, dapat titignan mo, yung bang feeling mo na malungkot, pag nakapakinig ka ba nito, iaangat ka ba sa mas masaya at mas noble? Mas noble, ibig sabihin hindi malaswa, hindi, yung pwede mong iharap sa buong mundo na hindi ka mahihiya sa harap ng Diyos. Yes, napaganda. It means, Pastor, na makaka-apekto ng malaki sa pamumuhay ng isang tao kung ano ang kanyang pinapakingang awit o ano ang kanyang inaawit. So, Pastor, Kuya Bray, ano po ba ang proper o ano dapat ang mga proper na inaawit ng isang Tingnan tao? mo ha, kanina nabanggit ko yung logos, Opo. tapos nabanggit ko yung pathos feelings. Ang susunod laging tanong ng kabataan ay ito, yung practicality nito, yung ethos. Ang ethos is the practical application of the biblical principles or the principles to lifestyle. So yung ethos, paano natin rightly practice ang music? Say for example, pag nakikinig ka ng music, hindi mo lang aalamin kung Kristiyano yung lyrics. Okay, Kristiyano yung lyrics. Pero rakrakan naman ang rakrakan. Diba? Pakinggan ninyo kung anong epekto muna nitong ganitong uri ng music na paindak-indak, paiyak-iyak kunwari, tapos pero ito ay talagang rock, Rock. Titingnan natin. Angels, ang sabi sa 295 ng Messages Young People, angels are hovering around yonder dwelling. Tinitingnan niya, maraming mga Kristiyanong mga kabataan na nag-gather. Tapos, interested yung angel na pumunta doon. Opo. The young are there assembled. There is a sound of vocal and instrumental music. Christians are gathered there. But what is that you hear? It is a song, a frivolous ditty, fit for the dance hall. Para silang nasa diskuhan, pero Christian ang kanilang tinutugtog. Sabi dito, behold, the pure angels gather there, light closer around them, and darkness envelops those in that dwelling. The angels are moving from the scene. Sadness is upon their countenance. Behold, they are weeping. So, yung mga angels pala ay nagwi-weep kapag ang mga Christians nag-gather, ang tinutugtog nila ay Christian music, pero in a way na frivolous ditty. Parang walang kakwenta-kwenta, parang hindi makikipag-joy ng mga angels sa langit. Kuya Bray, ganun po pala yun. Kailangan talaga nating ingatan yung music natin. So, mga kabataan, tandaan nyo yun But we will have a break muna. But don't go away, because Clear Messages will be right back. Today in the Philippines, Pastor Doug Batchelor and Amazing Facts celebrate with thousands of thrilled people during a mass baptism after the conclusion of the Prophecy Countdown series in Pasay. We're just rejoicing, and we know the angels are singing because of people like our brother and sister here who recently got baptized and studying the Word of God and attending meetings, and we're just so thankful. This is what it's all about, getting a new beginning in Christ and having your sins washed away. Today, many people decided to follow Jesus. Praise God! Pastor Doug urged everyone listening to respond to God's call in their lives and to commit their lives to Jesus Christ. And the response has been truly extraordinary. Thank you, Pastor. We're just praising the Lord. Our dear sister here, 79 years old, even though it required a little bit of a struggle, she said, I want to get baptized and get a new beginning with Jesus and become part of God's people. Many here are making their stand for the gospel of Jesus Christ as family and friends join them in song and prayer.
Friends, we've just finished having a baptism here in Manila following a series of meetings, and this is a result of the ongoing work of the Amazing Facts TV programs, our evangelism training, and this Harvest Crusade, and you have made all of that possible. Praise God and thank you for your continued support. We're going to see treasures in heaven because of all of what's happening. Thanks for waiting! We're back here at Clear Messages. At Kuya Bri, di ba napag-usapan natin kanina yung may rock music. Alam niyo naman po mga kabataan ngayon, may yun nga pong ibang mga kaibigan ko, sabi nila, dun daw nila na-express yung deepest emotion nila. Kaya gustong-gusto nila yun. Oo nga, pero anong deepest emotion? Deepest spiritual emotion o deepest lower passion emotion? Kasi may dalawang emotion. Yung emotion na nag-elevate ng soul at yung emotion na nagde-degrade ng soul. Say for example, sa rock music, sa rock music, ang pinaka-dominant sa kanya ay yung kanyang beat. Tapos yung harmony, hindi gaano, halos wala nang, may harmony din, pero hindi siya ang priority. Tapos yung melody, napakababa lang nung emphasis niya sa melody. At kung titignan natin, kung pag-aaralan natin, kapag ka nagkamali o kaya mali yung pattern ng beat, iba din ang gagawin nito sa atin. Para lang tayo naglalaro ng hormones ng ating isip. Adrenaline, dopamine, lahat pinaglalaroan yan by the use of mind. So, pero Kuya Bri, wait lang po. Kasi po nabanggit niyo yung may harmony, may rhythm, tapos melody. may pattern ng music, may melody. Ano po ba yung dapat talaga na pattern ng music? Okay, so tingnan natin ang music parang tao. Yung melody, yun yung kanyang ugali o feature ng kanyang mukha, ng ugali ng tao, yung kanyang character. Yan yung melody. Ang susunod natin ay yung harmony. Yung harmony naman kung paano nagkakaroon ng proportion. Yung ilong niya, proportionate sa mata niya, proportionate yung kanyang pakikitungo sa kapwa. Ang susunod ay yung tinatawag na rhythm. Yung rhythm naman, yung kanyang heartbeat. Yung rhythm ay yung kanyang kung paano siya kumilos, paano niya laging ginagawa ang isang bagay. Yun yung kanyang rhythm. Ang nangyayari ay pagka nakakarinig tayo ng music, ang dapat mauuna yung melody. Yung unang feature. Alam mo na kaagad na itong tugtog na ito ay ganito ang ibig sabihin niya. Yun yung melody. Kasi yun yung character niya. Ito Christian music to. Ito ito pang boxing ito pang karera ito. Tadadan, tadadan, tan. O Christian music ba yun? Di ba alam naman natin yun eh. So yun yung melody. Ang problema ngayon, pagka pinag-usapan natin ng rock music, wala nang pakialam sila sa melody. In fact, may mga kantang ganito na tadadan, 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 tadadan. Paulit-ulit na lang siya kasi ang kanilang in-emphasize ay yung rhythm. So, ang nangyayari ngayon, pag nakikipag-usap ka ba sa kapwa mo tao, rhythm ba ang inuuna mo? Hoy, wala ka nang pakialam. Hoy, wala ka nang pakialam. Paulit-ulit na lang na gano'n. No! Ang kailangan natin dito, ma-emphasize natin kung ano ang ibig mo sabihin at yun ang clear message. Ibigay mo yung clear message through a clear word and a clear na paraan ng pagsasabi nito. At ang music, may pinararating ka. Music is not neutral. Lahat ng music, when you say music, may pinararating ka. Either emotionally, may pinararating ka na spiritual or secular. Is it satanic or godly? Yun ang ipinararating ng melody. Ngayon, pagdating naman sa beat, may character din ang beat. Pagka sinabi nating downbeat na mga songs or yung downbeat na songs na normal pattern, 1, 2, 3, 4, 1. So, ang dominant sa kanya yung 1. Pero pag binaliktad mo na yung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pagka umuujok ka na gano'n, ang pinopromote na yung lower passion mo. Hindi yung higher na kaisipan. Hindi kanya ini-elevate, kundi ibinabagsak kanya into animalistic nature. Ibinabalik ka niya sa animalistic nature. So, ang problema dito, this is addictive. Para siyang nagkape ka o para kang naka-drugs, na high drugs, na pagka narinig mo ito, high na high ka. Ang problema nito, pagka hindi mo na siya narinig, lungkot na lungkot ka. Pagka pumunta ka sa church, nagbasa ka ng Bible, wala ka na talagang lakas. Kasi hinugot na lahat ng pakikinig ng music na ito at pinaglaruan na yung mga hormones mo sa katawan. Kuya Brian, nabanggit niyo po yung word na
animalistic manner or behavior. Ano po ito? Animalistic manner of behavior. Ibig sabihin ng animalistic, hindi gumagawa kang illogical. Umiindak-indak ka, kagaya ng mga hayop na hindi na iniisip kung ano ang kanilang ginagawa. Subukan mong pumunta sa diskuhan. Pag pumunta ka ba sa diskuhan, ito ba yung normal na ginagawa ng isang tao? Na hindi na nila iniisip, na sila'y naggigiling-giling na doon. And then, after na mahimasmasan ka, maiisip mo kung Kristiyano ka, kung si Kristo ay nananahan sa'yo, parang hindi ito ang dapat gawin ng isang tunay na Kristiyano. In fact, karamihan sa mga nabubuntis o kaya ay nakakapag-drugs o nakakagawa ng maling mga decisions galing mismo sa dance hall, galing sa mga diskuhan. And from this diskuhan, dito sila nakaka-create ng mga relationship at shattered lives. Dito din nasisira ang kanilang mga buhay. At nagpapasimula ito sa pagpa-plug in lang ng mga music sa tenga. At ang sabi nga doon sa wrong use ng music na ito, kapag ka ang music, kahit religious pa siya, pakinggan ninyo. Sabi dito, kahit religious pa ang music na pinakikinggan nyo, ang sabi dito, music has occupied the hours which should have been, in 295 ito music has occupied the hours which should have been devoted to prayer. Music is the idol which many Christians worship. So, pwede rin pa rin nating i-worship yung music at kahit na Christian music siya, Christian lyric siya, pero kung ito na ang gumugugol ng lahat ng oras mo, definitely it becomes an idol at ang Diyos, ginagawa mo lang yung Christian music as entertainment para i-worship ang iyong sarili. Pero kinalimutan mo na ang devotion mo sa Diyos, ang pagbabasa ng Biblia, at ang pananalangin. Pero Kuya Bri, meron naman po kasing mga tao talaga, especially mga kabataan na mahilig talaga sila sa music, mahilig kumanta, mahilig makinig, gano'n. Yes. Paano po yun? Paano po maiiwasan na maging wrong yung use ng music? Of course, kailangan i-consider nila ang paggamit ng music. Kung gagamitin nila ang music, dapat alamin nila ang lyrics. Pangalawa, yung tugtog ba ng music na yon ay makapag-uplift mag-elevate ng kanilang soul sa kanilang devotion sa Panginoon. Mas magiging seryoso ba sila sa kanilang mga dealings sa buhay, actions nila sa buhay? Mas magiging proactive ba sila? O may mas magagawa ba sila? O magiging useless sila after nilang mapakinggan itong music na ito? Kasi pagka nakinig ka na ng mga Starry, Starry Night, tapos biglang pag napakinggan mo siya, parang gusto mo nang magpakamatay at the end kasi yun ang goal ng author. So, baka malayo na tayo. Kagaya nung isang linggong pag-ibig. At the end ng music na yun na rin ang naging buhay mo. Kasi ni-rule ka na nung music na yun. Doon po sa mga nagtatanong, alam ko po very relevant yung mga tanong natin. Lalo na ngayon sa constant na appearance ng mga music, sa mga MTV, sa mga videos, sa mga YouTubes, at kung saan-saan pa. Alam ko maharap kayo ng napakahigpit na pagdidetermine, pagbabalanse, lalo na sa nagtatanong tungkol sa contemporary music. Contemporary music ay hindi pangit, Ibig sabihin ng contemporary, con means with the time. So, lahat ng mga music na bagong gawa, ngayon ay contemporary. Kaya lang, dapat nating tignan kung yung contemporary music is against the flow ng ating soul. Kung sinisira nito yung flow o sinisira nito yung ating kaluluwa. So, pagdating sa contemporary music, napakaraming mga contemporary music na makikita nating napakaganda pa rin ngayon, na maintain pa rin niya yung high spirituality, yung resound ng spirituality. Pero meron ding mga contemporary music ngayon at mas maraming contemporary music ngayon na pwede na lang sanang ilagay sa trash kasi after mong mapakinggan siya, hindi naman talaga niya inangat yung soul mo, kundi lalo ka pa niyang ginawang dependent, parang sinaksakan ka ng caffeine na pagkatapos nun, nangihina ka just after. So, hindi niya itinaas ang spirituality mo. Ang palatandaan niyan, pagkatapos mo pakinggan ng music na yun, hindi ka na makapagbasa ng Biblia. Hindi ka na makagawa ng kawang-gawa sa kapwa mo tao at hindi ka na rin nananalangin. Puro na lang music ang gusto mo. So, ang isa pa sa tanong doon, tungkol sa mga Christian at kung ano, music, hindi pwedeng lagyan mo lang ng Christian o kaya Christian lyrics, magiging Christian music na siya. Parang binautismuhan mo lang, okay, pinangalanan mong Christian, pero hindi talaga niya isinasabuhay yun. Tignan mo yung music na pinakikinggan mo. Can you meditate upon God? Can you pray while you're doing the music? O kaya, yung mga music ba na pinakikinggan mo,
ay nakapag-motivate sa'yo para magsisi sa iyong kasalanan. O, kasi dalawa lang ang ginagawa natin sa Diyos, either nagko-confess tayo ng kasalanan natin or pinipilit nating patawarin tayo ng Diyos kahit hindi natin i-confess yung ating mga kasalanan. Parang inaabuso lang natin ng Diyos, puro mercy, puro love, pero ayaw magsisi sa kanyang kasalanan. So, with that kind of idea, gusto ko na ang music natin ay talagang contemplative o makapag-iisip talaga tayo ng ating full meditation ng ating kasalanan at kung ano mga dapat natin baguhin. At the end, yung isa na tinatawag na constant change, there's only change lang ang hindi nag-change sa mundong ito. Gusto kong sabihin sa iyo, kaibigan, na ang Diyos ay hindi nagbabago. At ang mga prinsipyo ng Diyos ay hindi rin nagbabago. So with that, kung pagdating ba natin sa langit, pwede ba nating dalhin sa langit yung kaguluhan ng music, ng mga Christian music ngayon, na iniisip nating tama para sa atin? With that, gusto kong basahin gusto kong sabihin sa iyo na ang mga principles ay hindi nagbabago, at ang music siguro nagbabago, pero mga principles ay hindi nagbabago. Ang sabi dito, music can be made a grateful power for good. Yet, we do not make the most of this branch of worship. The singing is generally done from impulse or to meet special cases. And at other times, those who sing are left to blunder along, and the music loses its power effect upon the minds of those present. So, minsan, para makahatak tayo ng maraming audience, maraming mga mananambahan, gagawa tayo ng music na patok sa mga kabataan. Pero pagkatapos ng music na yun, hindi naman nila binabago ang kanilang buhay. Ano ang magiging magandang effect ng music na ito kung wala namang pagbabago sa buhay? Hindi na sila makapagbasa ng Bible, wala na rin reflections, walang prayer. So, hindi rin ito makapag-uplift ng ating soul. Kaya, kaibigan, nais kitang idalangin na sana mas marami ka pang matutunan tungkol sa subject na ito. Manalangin po tayo. Dakila po naming Diyos, Panginoon. Alam ko po na nababagbag ang mga kabataan. Marami pa gusto nilang malaman tungkol sa music. Sana po, Panginoon, magbigay daan ang programang ito at ang pagbabasa ng Biblia, at ganoon din, Panginoon, ang aming paninindigan na pwede kami, Panginoon, maging spiritual without compromising, Panginoon, ang aming pong mga beliefs, at ganoon din, Panginoon, ang music na nais ninyong ilagay sa aming mga puso. Sana, Panginoon, ma-uplift namin ang aming soul, ang aming mga kaluluwa sa inyo, at hindi ang amin ang masunod, kundi ang sa inyo, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po, Kuya Bryce, sa napakagandang mensahe niyo pong binahagi ngayon. Alam mo, partner, napakadami ko natutunan ngayon tungkol sa music. Oo, Ikaw, partner. Syempre ako din. At Kuya Bry, nalaman ko po na ang music po pala ay hindi mutual ground. At hindi rin lyrics lang ang kailangan nating tingnan. Kundi po merong mas mataas na standard na kailangan nating bantayan, na kung saan ang spirit natin ay na-elevate. So mga kabataan, naku, alam kong marami rin kayong natutunan, at maraming salamat sa pagsama niyo sa amin. At sana sa next episode na alam kong magiging mainit na naman ang usapan natin, ay makasama namin muli kayo. Dito lang, where we can find truths from the Bible and get clear messages.